Mga kwento ni Thelmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Ang kwentong ito ay ibinahagi po ng kakilala ko na tawagin na lamang natin sa pangalang Vicente. Taong 1978. Sa Lapas, Agsusan. Ayon kay Vicente, kalat ang kababalagan sa kanila. May mga kulto, mga engkanto, mga aswang at iba pang bagay na kinabibilangan ng kababalagan. Idagdag pa dyan umano ang pananalasa ng mga buhaya. Ito na rin ay batay sa mga naririnig niya sa mga kakilala at maging sa loob ng pamilya. Yung sa kababalagan, siguro maging sa ibang lupalop ay meron din naman ito. Pero para ba umanong mas malala sa kanila? Katunayan umano, nakakita na siya ng aswang nun. Hindi niya alam kung tumutugma ba ang itsura nito sa mga naririnig niya sa iba't ibang platform. Pero isa lamang ang sinisigurado niya. Ibabahagi niya ang kwento kung saan sa tingin niya doon nakahanay ang mga totoong pangyayari. 4 na magkakapatid sila Vicente. Siya ang pinakabunso at siya rin ang wala pang asawa. Ulila na sila sa ama noong mga panahon na yon, gawa ng hindi na ito bumalik pa. Nagtanong naman sa mga kapatid itong si Vicente kung anong dahilan, kung bakit umalis ang kanilang tatay. Bata pa kasi siya noon, kaya hindi niya alam yon. Ayon sa pinakapanganay na itago na lamang natin sa pangalang Sito, hindi daw umalis ang kanilang tatay. Sa halip, nawala na lamang ito bigla habang nangingisda sa ilog noon. Hinala nila noon na baka kinain umano ito ng isang buhaya. Hindi nalingid sa kaalaman natin ang lugar ng agusan. Kahit i-search nyo pa, napaka-partikular dito ang mga mababangis at malalaking buhaya. Lalo na sa Agusan Marsh at mas lalong-lalo na sa panahong yon. Kung hindi nyo na itatanong, dito rin nahuli ang pinakatanyag at isa sa pinakamalaking buhaya sa kasaysayan. Hindi lang sa loob ng bansa, kundi sa buong mundo. Ito ay walang iba kung hindi ang buhayang si Lolong. Kung hindi ako nagkakamali, world record holder si Lolong. Ayon kay Vicente, nagulat siya sa detalye ng kanyang kapatid. Ganun palang nangyari. 14 na taong gulang si Vicente noong mga panahon na ito. Tumigil sa pag-aaral at piniling tulungan ng nanay sa ikinabubuhay nila. Wala din naman kasing maaasahan sa kanyang mga kapatid. Puro ding nag-iikaw sa mga ito. Ang ikinabubuhay nila ay pagtatanim. May lupain ng pamilya na pinagsasaluhan nilang lahat. Doon din kasi nagtatanim ang kanyang mga kapatid. Malapit sa ilog ng agusan ng bahay nila. Gawa lamang ito sa karaniwang kasangkapan. Hamakan na may pawid na bubong. Nakaangat ang sahig sa lupa. Depensa ito sa pagbabaha. Minsan, pumupuslit si Vicente sa ilog. Nangangalap ito ng isda doon pero naroroon din ang takot at baka maaktuhan ng buhaya. Kung kaya napaka-alerto ni Vicente noon. Madalas ginawa niyang panguhuli ng isda ay tuwing gabi. Madali lamang kasi para sa kanya umano ang makasilay ng buhaya. Bitbit niya noon ang spot o yung lumang klase ng flashlight. Umaamag ang mga mata ng buhaya. Mahirap kasi sa araw. Aakalain mo lamang ng bato o hindi naman kaya kahoy. Lalo na sa mga panahong yon napakasukal ng ilog. May mga maraming halamang tubig ang mano. Pero kapag gabi, namimitwin ng kanilang mga mata. Natatandaan pa ni Vicente noon. Kasama niya mga kapatid niya.
nang lalambat sila ng isda, sakay ng maliit na bangka. Binabaybay nila noon ang ilog patungo sa malaking lawa. Gabi yon at kapos sila may bitbit na ilaw. Doon lang naman sana sa tubig nila pinapatama ang ilaw. Kaso, may nahagip ang flashlight sa may gilid ng ilog nun. Imahe ng tao ito, pero napakaitim. Ang postura pa ay parang palaka na nakatuwad. Tinutok nila ang ilaw doon. Tapos ang sabi nito ni Sito, aswang umano. Nakatitig ito sa kanilang dalawa. Ilang saglit pa, kumaway-kaway umano yung nilalang na yon. Para ba umanong pinapabalik silang dalawa? Aminado si Vicente na natakot siya. Kaso, iba ang reaksyon ng aswang. Hanggang sa sumigaw na daw ito at parang boses tao lamang yon. Ang sabi, wag umano silang tumuloy. Bumalik na lamang at delikado umano nun. Nagkatitigan silang magkakapatid. Kaagad sinabi ni Vicente na baka nililin lang lamang sila ng aswang. Ilang saglit pa, nakakakilabot daw na angil ang narinig nila sa may unahan. Doon ito sa pupuntahan dapat nila. Kung kaya naman kaagad kinabig na mga ito ang bangka patabi. Pagkatapos nun, sinipat nila ang pinanggagalingan ng angil. Nasa kawayanan ito banda at kitang-kita ni Vicente na naggagalawan ang mga damo doon. Kaya naman nagmungkahi si Vicente na bumalik na lamang sila. Baka umano may nakaabang na nilalang doon. Pumayag naman itong si Sito. At yon, mabilis silang nagsagwan pa uwi. Nang nakarating na sila, muling nakahagip ng imahe ng taong maitim ang flashlight ni Vicente. Nasa kabilang banda ito ng ilog at sobrang bilis umanong naglaho sa masukal. Napamura si Vicente nun. Ang sabi pa niya sa kapatid, sinusundan ata tayo kuya. Nakita mo ba yon? Nakita ko. Hindi lang nag-iisa. Dalawa yon. Pero sino yung isa na nagbigay babala sa atin? Tingin ko, kasama lang nila yun at ginugulo lang tayo eh. Bunso, huwag ka na mangalap ng isda sa gabi ha. Delikado. Baka yung ibang pinaghihinala ang buhaya ang umaatake. Aswang pala yung dahilan. Hindi na nagsalita pa si Vicente. Pinagtulungan nila ang bangkang buhatin sa tabi. Pero habang nangyayari yon, pasipat-sipat siya sa paligid. Ayon kay Vicente, nakakarinig siya noon ng kakaibang tunog na para umanong putak ng manok pero nakakakilabot pakinggan. Ilang araw din siyang hindi nangisda. Natatakot kasi siya gawa ng hindi lamang sa buhaya, kundi pati na rin sa aswang. Pinili niya na lamang noon na magtrabaho sa kanilang uma. Ang pangyayaring yun ay sinabi niya sa nanay niya. Naitago na lamang natin sa pangalang Helen. Sinundan kami nay. Hanggang dyan po sa baba. Sabi ko naman sa iyo anak, huwag kang kumpiyansa. Hindi lang buhaya ang kalaban natin dito. Kung gusto mong mangisda, sa bandang San Luis pero malayo nga lang. Makalipas pa ng ilang araw, hanggang sa umabot na ng buwan. Bagot na bagot si Vicente. Nangangati ang kanyang katawan. Gustong-gusto niya nang pumuslit sa ilog, lalo na at may nakikita siya doon na nangingisda. Sa isip niya, may nangingisda naman sa gabi pero wala namang nangyayari sa mga ito. Yan naman hindi na rin naitiis ng binata at pumuslit na naman ito sa ilog noon. Pero sa pagkakataong yon, siya na lamang mag-isa. Hindi niya na inabala ang kapatid niyang si Sito. Kasi nga,
malapit ng mga anak ang asawa nito. Payapa at napakatahimik ng ilog ng gabing yon. Hindi lamang sa tubig nakatuon ang ilaw na dala niya, kung hindi pati na rin sa tabi-tabi. May mga huni siyang naririnig, pero kadalasan, mga tunog ng mga palaka ito. Hanggang sa makakita siya ng magandang paglagyan ng lambat. Doon, nagsimula na siyang mangalap. May nakuha siyang ilang tilapia at dalag, at ang lalaki na mga yon. Doon niya dinala sa tabi ang lambat para kunin ang mga isda. Saglit din siyang nagpahinga pagkatapos noon. Yung takot niya ay nawala. Sa halip ay napalitan ito ng galak. Naiisip niya pa noon na hanggang umaga siya. Palipat-lipat siya ng pwesto. Parami ng parami ang kanyang kuha. Hanggang sa nagmadaling araw na lamang noon, nakarinig siya ng malakas na tampisaw sa tubig. Kagad sinipat ni Vicente ang kinaroroonan nito. Akala niya buhaya. Kaso napakalaking ahas ang nakita niya. Hindi naman siya natakot doon. Hanggang sa nanlaki ang kanyang mga mata. Nang may nakadapang tao sa may damuhan na nasipat ng paningin niya noon. May tubig doon banda at kalahati sa katawan ng taong yon ang nakikita niya. Tiningnan niya yung maigi. Binati niya pa ito ng magandang umaga. Hindi tumugon yon. Nakatitig lamang umano ito at hindi talaga pumipikit kahit anong patama niya ng ilaw sa mata. Hanggang sa walang ano-ano, gumalaw yon. Palapit ng palapit sa kanya. Habang nangyayari yun ay nakikita niya ang mga mata nito na nagiging kulay itim. Malinaw niyang nasisilayan doon dahil nga natatamaan yun ng ilaw. Mabilis niyang hinila ang lambat na sana sa pagkakataong yon nilalagay niya na sa tubig. Matapos lang maisagawa yon ay dali-dali siyang nagsagwan pero naabutan siya nito. Hinila umano ang bangka niya patungo sa tabi. Binubugaw niya yon pero hindi siya pinapansin. Sinubukan niyang hambalusin ang sagwan. Kaso tinutumba daw ng tao ang bangka kaya nawawalan talaga siya ng balanse. Ayaw niya namang malaglag noon dahil mas mahihirapan siya sa tubig. Nang makasampa na ito sa lupa, dali-daling bumaba si Vicente. Nakapatama pa rin ang ilaw, tapos ay nakaumang ang itak sa kanyang kamay. Sabi pa ng binata, huwag itong lalapit dahil hindi siya magdadalawang isip na tagain ito. Tumawa lamang umano yon. Nakahubot-hubad lahat yon. At unti-unti umanong nangingitim ang balat nito. Wala nang ibang hinala si Vincent, kundi aswang ang nakikita niya. Tumingin-tingin siya sa paligid at naganap ng matatakbuhan nun. Ilang saglit pa ay nilundagan siya ng nilalang. Nakailag si Vicente. Nang mabigyan ng pagkakataon ay mabilis siyang tumakbo pero sa hindi namang inaasahang pagkakataon, yung pinuntahan niyang direksyon, tubig pala yon. Merong mga lili kasi kaya hindi niya napansin ito. Napasubsob siya sa tubig at doon ay para umano siyang palakang kampay ng kampay. Yung nilalang ay sumusunod pa rin sa kanya. Hanggang sa marinig niya ang napakaraming huni sa paligid. Tunog kuliglig yon. Pero may halong bungisngis ng kung ano. Meron ding hilik na wari pa'y malaking halimaw. Sa kabutihang palad, bigla naman umanong dumating si Sito. Hindi niya inaasahan yon. Basta nakabangka din yon at sa kanya patungo. Sumisigaw ito na sumakay na itong si Vicente at magbadali na. Panay mura pa ito
at sinabing bakit umano pumuslit pa uli ang binata. Nakasampa si Vicente at kaagad nilang nilikas ang lugar. Walang tigil sa pagsermon itong si Sito sa kanya hanggang sa nakarating na lang sa kanila. Wala namang inaanong tao, kuya eh. Parang ako yung gustong atakihin. Plano nga kitang isama eh. Aayain mo pa pala dapat ako ha. Bunso, may hindi na magandang nangyayari. Hindi ko lang sinabi sa iyo to. May umaaligid ng ilang aswang sa lugar natin. Tingin mo tayo ang punteriya. Yung ibang kapatid natin, alam nila to. Maging si nanay alam din. Wika ni Sito. Dagdag pa nito, nagsimula daw ito nung bagatin sila ng aswang sa may ilog. Kinabukasan, magpapatulong na si Sito sa kilalang albularyo. Hindi naman na nagsalita si Vicente. Nang makarating sa bahay, nagulat siya dahil bumungad ang kanyang nanay na tila sobrang nag-aalala. Tinanong pa nito kung ayos lamang ba umano si Vicente. Takang-taka ang binata nun, na para ba umanong alam ng nanay ang nangyari sa kanya. Kaya naman, kaagad siyang nagtanong at ang sabi naman nito, si Sito umano ang nagsumbong sa kanya. Ano po? Kakarating lang namin eh. Wika ni Vicente. Sa kabila ng tanong na yon, wala umano siyang tugon na narinig. Nagpunas lamang ng luha ang kanyang ina at tinakap siya nito. Nakakapagtaka, pero hindi niya na yun pinagtuunan pa ng pansin. Ang nasa isip niya noon ay ang bangkang naiwan. Kinabukasan noon, pagpatak ng bukang liwayway. Gulat na gulat si Vicente dahil yung bangka niyang ginamit, nakabungad na ito sa kanila. Katunayan, yung mga kuha niyang isda, inaasikaso ng nanay niya. Nagtanong ito kung sino ang nagdala ng bangka. Ang sabi naman ng nanay ay kakilala nila. Namataan umano ang bangka doon sa may babaan. Nagtaka si Vicente noon. Paano ba naman kasi yung bangkang yon nakasuksok sa madamong lugar? Bukod pa diyan ay napapalibutan yon ng mga water lily. May mga kawayan pa doon na napakakapal talaga. Pero hindi na lamang siya sumabat pa. Ang sa kanya noon ay naibalik ang kanyang bangka. Makalipas pang ilang araw, napapansin ni Vicente na parating abala ang nanay Helen. Hindi partikular sa kinabubuhay. Pero laging umaalis ito nang hindi niya alam ang dahilan. 3 beses kong umalis sa isang araw ito. Walang-wala sa kanya sana yon hanggang sa isang hapon. Napabisita si Sito. Ang sabi nito ay mamayang gabi umano ay wag na wag lalabas ng bahay. Napatanong naman si Vicente kung bakit. Ayon kay Sito, nakita niya umano kagabi na may umaaligid na naman na aswang. Pero sa pagkakataong yon, hindi lamang simpleng aligid dahil lumapit na ito mismo sa bahay nila Vicente. Nagtanong naman si Vicente kung paano nalaman ng kapatid dahil ang bahay nila Sito ay medyo distansya. Bali naroroon ito malapit sa kanilang uma. Pumunta ako dito, pero natigilan ako dahil nga may nakita akong aswang. Minatsagan ko lang siya pero sumilip na sa bintana eh. Wika ni Sito nun. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako o hindi. Oo kuya, may aswang na totoo yun. Pero bakit? Bakit parang lumalabas na may atraso tayo sa kanila? May lihim bang hindi ko alam kuya? Tanong ni Vicente. May inamin si Sito noon. Natulala na lamang si Vicente noon dahil sa pagkabigla.
Ayon kay Sito, hindi pa daw patay ang tatay nila. Buhay pa ito at nasa kabilang nayon lang. Alam daw ito ng iba pang mga kapatid nila Vicente. Dagdag pa nito, ang tatay nila walang iba kung hindi ito yung nakita nilang aswang doon sa may ilog. Ito umano yung nag-abiso na bumalik na lamang sila noon. Nagbigay hudyat ito dahil may nakaabang na malaking buwaya umano. Yung inaakala daw ni Vicente na nasundan sila, hindi daw totoo yon. Ang tatay lamang din nilang sumunod. Ito yung nasa kabilang parte ng ilog ng makadaong ng bangka. Pero yung isa pang nakita ni Sito, yun daw ang kalaban. Parang tulalang baliw si Vicente sa paglalahad na yun ni Sito. Umiwas daw ang tatay nila sa gulo. Kaya lumayo ito dahil baka madamay pa ang kanilang pamilya noon. Nagkaroon umano ng bangayan sa loob ng mga lahi ng mga aswang doon sa kanila. Ito ay dahil sa sunod-sunod na pagkawala ng mga tao na hindi nila malaman kung buwaya pa ba ang dahilan o ang aswang. Hanggang sa nalaman daw ng tatay noon na ang iba rito ay kagagawan ng aswang at nakilala ng kanilang ama kung sino-sino ang mga yon. Para umanong hukbo na may ilang kasapi. Hindi na naatimpa ng kanilang ama ang nangyari. Itago na lamang pala natin itong tatay nila sa pangalang Pael. Hinimok umano ng kanilang ama ng sariling kauri nun para tugisin ang mapanghasik na aswang. Baka kasi umabot sa punto na sila na umano ang pagbintangan. Kaya ayon, umalis ang tatay nila pero wala na raw itong balikan. Gawa ng sa oras na bumalik ay malalaman umano ng kalaban kung sino ang kapamilya. Pero humantong din sa ganoong pangyayari. Dahil nga may nakamasid na kalaban noong gabing inabusuhan sila ng tatay Pael. Malamang sa malamang, ang nakamasid na yon nagkaroon ng idea kung sino na ang kapamilya ni tatay Pael. Kaya nga noong pumuslit uli si Vicente sa ilog, ito ang pinuntirya ng aswang. Isang indikasyon na alam na ng kalaban ng kadugo ng tatay Pael nila. Hanggang sa may inamin pa si Sito nun. Dalawa umano sa kanilang magkakapatid. Nagmana sa kanilang ama. Yun ay walang iba kung hindi si Sito din. At yung kapatid nilang babae na itago na lamang nating Maria. Si Maria umano ang kumuha sa bangka at nag-abiso na nalalagay sa alanganin si Vicente. Sumusunod kasi noon si Maria dahil nga nababahala ito. Nang malamang may nakapaligid na aswang kay Vicente, kaagad na umuwi si Maria at nagsumbong ito kay Sito. Pagkatapos nun, pinaalam din ito sa nanay nila ang lahat. Hanggang sa mga sandaling yon, habang nagsasalita umano si Sito, hindi pa rin sumasabat si Vicente. Hindi man lamang tumango para ipahiwatig na naiintindihan niya ang lahat nun. Matapos makapagsalita ni Sito, umalis na ito. Lutang na lutang si Vicente. Halos hindi umano siya makapaniwala. Pero malaki ang punto ni Sito. Paano ba naman kasi ang mga katanungang bumalot sa kanyang isipan nun, mula sa kung sino yung aswang na tumulong, sa kung bakit rumuspende si Sito, sa kung paano nalaman ng kanyang nanay ang kalagayan, hanggang sa kung bakit siya inatake ng aswang. Nabigyan ng kasagutan. Ang malaking revelasyon dyan, aswang ang tatay nila. Buhay pa ito at hindi lamang iisa ang aswang sa kanilang pamilya. Maging si Maria at Sito ay ganun din. Napapailing na lamang siya ng mga panahon na ito dahil naniniwala siyang
Mapanghasik talaga ang isang aswang. Pero nang malaman niya ang lahat, may mabubuti pala. Sa likod ng mga nakikita niya sa mga kapatid, ang pagiging payak na tao na kagaya lamang din ng ibang residente, may aswang palang nakakubli sa kanila. Ang sabi pa ni Vicente, hindi mapaghahalataan ng isang tao na ito ay isang aswang. Mantakin niyo umano, kadugo niya yon na dapat may napansin na siyang kakaiba pero parang karaniwang mamamayan lamang ang mga ito. Samantala, iniisip ni Vicente ang nasabing bangayan. Kagad niyang inabisuan ng nanay na may nagaganap sa paligid. May nagmasid umanong aswang at wari niya ay may balak na hindi maganda nun. Alam ko anak, alam ko yon. Ilang araw ko nang alam ito. Sino ba'y nagsabi sa'yo? Si Sito ba? Tumango si Vicente. Siniwalat niya rin na nalaman niya na ang lahat. Ang tugon ng kanyang ina. Matagal niya nang gustong sabihin kay Vicente ito. Pero dulot na rin ang sabi ng kanilang tatay Pael ay minabuti niyang ilihim na lamang. Sapat na yung may iilan lamang sa kanilang pamilya na nakakaalam dito. Pagsapit ng gabi, napakatahimik umano ng bahay. Walang ingay, wala ding pag-uusap nun. Si Vicente at Nanay Helen ay nasa maliit na sala. Matapos kasing makakain, nakiramdam na lamang sila sa paligid ng bahay. Ilang saglit pa, dumating naman itong si Maria. Walang pag-aalinlangang nagmungkahi ito na lumikas si Vicente at Nanay Helen noon. Wala nang oras na inaksaya noon. Tumango at kaagad lumikas tapos doon sa tahanan nila Sito na natili. Nakita pa ni Vicente noon ang buntis na asawa ni Sito. Nakadamit ng kulay itim. Nanlilimahid sa langis ang katawan. May kakaibang amoy dito na sobrang tapang umano nun. Wala doon si Sito sa bahay. Nagtanong si Nanay Helen kung saan nagpunta ito. Pero ang sumagot, si Maria. Ang sabi nito, pinuntahan umano ang albularyong itago na lamang natin sa pangalang Wawa. Si Mang Wawa, bihas ang albularyo ito at alam ang kwento sa loob ng kanilang pamilya. Maya-maya lamang umano ay darating na ito. Dagdag ni Maria, may mangyayaring kaguluhan kung hindi sa gabing yon, ay sa ibang araw. Naninibago si Vicente. Hindi niya talaga lubos sa kalain nun na may bigla ang mangyayaring ganon. Yung dating parang simple at payapa lamang na pamumuhay ni Vicente, para bang balot na ng kababalagan. Yung bahay nila Sito ay halos walang pinag-iba sa tahanan nila Vicente. Medyo matibay nga lang ang pagkakagawa ng bahay ni Sito. Gawa ng ang haligi nito ay gawa sa semento na. Pero ganun pa rin, nakaangat ang sahig sa lupa. Nagkumpulan umano sila sa sala noon. Ang asawa ni Sito ay naroroon sa may silid. Napakaraming mga telang itim ang nakalambitin sa loob at nagmistulan na itong mga kortina. Kahit simpleng bagay lamang yun pero nakakatawag pansin ito. Kaya naman napatanong si Vicente kung bakit maraming kulay itim na tela noon. Ang sabi naman ni Maria, tinatago umano ng kuya niya ang kanyang asawang buntis. Yung nakapahid umano sa katawan. Panglinlang umano sa pangamoy ng mga aswang yon. Ate, alam ko na pong lahat ng patungkol sa lihim natin. Aminado akong nakakagulat pero hindi ako galit. Kilala ko naman kayo. Hindi kayo masamang tao. Pero kamag-anak lang din po ba natin yung kabangayang aswang? O kauri? Tanong ni Vicente. Ayon naman kay Maria, hindi kauri at hindi daw kamag-anak. Ibang klase ng aswang.
nahahanay umano sa ibang dugo. Pero kung susumahin, magkakaparehang prinsipyo lamang din. Kasi pwedeng kumain sila ng tao, kagaya na lamang ng ginagawa ng iba. Pero dulot na rin ng napalaki sila ng maayos, kahit na ikaw sa buhay pero nasa tama naman. Sakripisyo na umano yung paglikas ng tatay nila. Dagdag pa ni Maria, posible umanong magpakita ang tatay nila sa oras na magkaroon ng kaguluhan. Tumango naman si Vicente noon at hindi na dumugtong pa. Ilang saglit pa, dumating na si Sito at kasama nitong albularyong si Mang Wawa. Itong si Mang Wawa daw ay kaagad na nagmungkahi. Ilikas umanong buntis sa bahay at sa kung sino pa yung walang kakayanan na lumaban sa mga aswang. Doon umano sa bahay niya, ligtas sa mga ito. Hindi pa natatapos sa pagsasalita ang matanda. Kaagad tumayo ang nanay at pinuntahan sa silid ang asawa ni Sito. Inalalayan ito kasama ni Maria. Mag-iingat kayo, Nay. Sa Ilaga kayo dumaan. Maraming tao doon. Ikaw, Vicente, sumama ka sa kanila. Mungkahi ni Sito. Nagkatitigan si Vicente at Nanay Helen. Nagudyat ng tango si Nanay Helen pero umiling si Vicente. Wika niya pa. Sasamahan niya sa laban ng kapatid. Sumama ka sa amin, bunso. Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Sige na, bilisan mo. Mungkahi ni Maria. Pero kumuha ng itak itong si Vicente. Binunot ito sa taluban at tinaga ang bintana. Sasamahan ko sila, ate. Sa ayaw o sa gusto nyo, sasama po ako. Kahit papano, makita ko yung tatay. Ay, sige. Pero dito ka lang sa bahay, ah. Nay, ako na pong bahala sa kanya. Wala nang sinabi maliban na lamang sa pagtangunon. Umalis na sila Nanay Helen at asawa ni Sito. Nakasunod naman sa mga ito si Maria. Ilang saglit lang ay dumating na rin ang isa pang kapatid nila na itago na lamang natin sa pangalang Nolan. Hindi aswang si Nolan pero galit na galit ito. Ano ba daw ang nangyari at pati sila ay nadadamay na. Ang tugon naman ni Sito, namataan ng ibang aswang ang tatay nila. Tapos nalaman kung sino ang kapamilya nito. May bitbit na baril si Nolan. Lumang paltik ito tapos may tangkil din itong itak. Ang albularyo noon ay nagmungkahi na lumabas umano si Sito. May gagawin ng matanda at talagang hindi ito magugustuhan ni Sito noon. Mabilis namang lumabas si Sito. Ang naroon sa loob ay sila lamang tatlo ni Nolan. Naglapag umano ang matanda ng 3 bato na kulay itim. Tapos ay nag-utos ito kay Vicente na kumuha ng batya at lagyan ng tubig. Dagdag pa nito, yung abuhan daw ay baliktarin lahat ng panggatong. Kagad namang sinod yun ni Vicente. Pero si Nolan ay nagtanong kung anong gagawin ni Mang Wawa. Ay naman dito, pangontra daw para hindi pumasok ang aswang sa loob ng bahay. Kahit papano, kapag may mga nangyaring tensyon sa labas, meron umano silang proteksyon. Pero para lamang sa kanilang tao ito. Dahil si Sito daw ay hindi magagawang makapasok ng bahay noon. Matapos may abot ang batya na may lamang tubig, nilagay doon ang 3 batong kulay itim. Tapos ay may nilabas si Mang Wawa na tawas. Kulay asul ito. Tawas tapo lang tawag doon. Nagbiyak ng kapiraso si Mang Wawa at nilagay sa tubig ito. Ilang saglit lang. Yung laman ng tubig ay sinaboy niya palibot ng bahay. Maging sa silong ay pinalagyan din.
Wala nang naging tanong pa ang magkapatid. Nasabi na ni Mang Wawa kung para saan ito. Pangontra yun sa aswang. Si Sito daw noon, lumayo ito habang nakasimangot ang mukha. Halata doon na naaasiwa na sa bahay. Naalala pa noon ni Vicente ang sabi ng albularyo na ang pangunahing punteriya ng aswang ay silang dalawa umano ni Nolan. Sila lang kasi ang walang panlaban maliban na lamang sa bitbit na tapang. Maiging kapag may komosyon na umano, ay wag na lang piliing lumabas nun. Mga minuto ang namagitan. Bigla na lang naging seryoso ang mukha ni Mang Wawa. Sumilip ito sa bintana dahil sa kuryosidad nun. Sumilip na rin si Vicente. Hanggang sa nakita niya umano sa unahan si Sito. May kaharap itong isang tao nun. Tinitigan niyang maigi yun. Baka kasi kalaban. Kaso narinig niyang nag-uusap ang dalawa. Hanggang sa bigla na lamang umanong nagsalita si Nolan. At ang sabi nito, "Yan si tatay. Di ba nga hinahanap mo siya? Ayan, yan ang tatay natin. Si Tatay Pael." Matapos marinig ng binata ang sinabi ng kapatid nun, napatigil siya sa paghinga saglit. Halong kaba at pananabik ang nararamdaman ni Vicente nun. Hindi niya napigilan ang sarili. Bumaba ng bahay si Vicente at lumapit sa tatay niya. Kaso, "Vicente, bumalik ka sa loob. Huwag kang lalabas." Mungkahi ng tatay nila. Naudlot si Vicente. Nakikita niya sa tatay na nakasimangot ang mukha nito. Akala niya'y magiging masaya ito sa pagpapakita niya. Pero sa halip nun, parang galit ito. Walang nagawa si Vicente kung hindi ang bumalik na lamang. Lungkot ang makikita sa mukha nito. Ang sabi naman ni Nolan ay sumunod na lamang umano. Pinaliwanag niya din na naiiba ang ginagalawan ng mga aswang kumpara sa tao. Ganon daw talaga ang tatay nila. Hindi naman masama ang ugali. Pagpoprotekta lamang umano yon. Sana maintindihan mo, Vicente. Walang ginawa ang tatay kung hindi ang iiwas tayo sa kapamakan. Hindi na kumibo si Vicente noon. Hanggang sa nagkasigawan umano. Kung kaya naman ay binalikan ng tingin ni Vicente ang kinaroroonan nila Sito. Nakikita ng binata na may iba pang mga tao doon at galit na galit ang mga ito. Si Sito umano noon, nakikita ni Vicenteng sobrang agresibo. Binali-bali pa umano ang leeg tapos ay inunat ang mga kamay. Sabay yandak ng paa sa lupa. Wari ba'y naghahanda na ito sa pwedeng mangyari noon. Ang albularyong si Mang Wawa naman noon ay bumaba ng bahay at lumapit doon sa Tatay Pael at Sito. Narinig pa ni Vicente ang isa sa mga taong dumating. Tatlo kasi ang mga yon. Ang sabi ng isa, may sinandalan daw na isang albularyo kaya ang lalakas umano ng loob. Nagsalita naman si Tatay Pael. At ang sabi nito, kung ang sadya ay kaguluhan, bakit hindi na lamang umano nila umpisahan? Ayon kay Vicente, halos hindi niya lubos mapagtanto na ganoon karami ang aswang sa kanila. Natitiyak siyang ang tatlong dumating daw. Ito yung mga nananalasa ng tao. Umaakma umano ang mga ito ng lapit. Kaso, parang natatakot kay Mang Wawa. Nakaangat ang kamay ni Mang Wawa at sa tuwing umaamba ang mga ito, para bang may binabato ang matanda nun. Ang distansya nila mula sa bahay, nasa 30 metros lang. May ilan naman umano doon mula sa poste. Medyo malayo pero nakapagbibigay ng detalye ito.
Kahit papano, banaag yun sa lugar. Hanggang sa may dumating pang dalawa. Napamura na noon si Vicente. Ang sabi ay baka kasama ito ng kalaban pero tumabi yun sa kanyang ama. Patuloy pa rin sa pagsasagutan ng mga ito. Hanggang sa bigla na lamang umanong tumakbo ng mabilis ang Tatay Pael at sinunggaban ng isa sa mga kalaban. Yung mga boses daw kanina na karaniwang tao lang. Napalitan ito ng nakakakilabot na pag-angil nun. Naririnig din ni Vicente ang putak ng manok pero nakakatakot ito. Tinawag siya ni Nolan noon na pumanik na ng bahay. Kaagad namang umakyat si Vicente at doon sa bintana niya pinanood ang nangyayari. Parang mga aso umanong nagpapamuno ang mga ito. Katulong na doon si Sito. Si Mang Wawa naman ay nanatiling nakatayo at panay bato ng kung ano pero wala naman siyang nakikita. Ayon kay Vicente, hanggang sa nakikita lang daw niya ang ibinabahagi niyang kwento. Mahirap naman daw magbuo ng hindi niya nakikita dahil lalabas na itong hindi totoo, di ba? Ang pangit namang sabihing sumuntok, sumunggab, kinagat, tinaga, tapos nakipagpalitan ng atake. Naroroon lang kasi siya sa bahay banda. Mapapaisip kayo doon pa lang. Mapapatanong kayo kung bakit alam ang nangyari. Gusto niyang lumapit at tumulong. Kaso, yung tapang umano niya noon, napalitan ng pagkabahag. Ilang saglit pa, tumahimik na ang lugar. Tapos ay may hila-hila itong si Sito na isang labinon. Hindi na yun gumagalaw pa. Lumitaw na rin ang tatay, tapos ay sumaglit ng tingin sa kanila. Napakapangit umano ng mukha nun. Ang itim, tapos para umanong graba ang mukha na may mga nakaumbok. Si Sito naman ay nasa normal lamang na anyo. Hanggang sa tinawag si Vicente ng kanyang ama. Humingi ito ng tawad at hindi niya makakasama ang anak na bunso. Dagdag pa nito ay huwag umanong mag-alala dahil mahal na mahal siya ng kanyang tatay. Ang importante umano ng mga panahon na yon, ligtas sila. Napaiyak na lamang noon si Vicente. Gusto nang yakapin ng tatay. Gusto niyang lumapit at sabihing namimiss niya ito pero tiniis niya na lang ang pangungulila. Ang importante, buhay pa ito. Umalis umano yun kasama si Sito. Yung labi ay kinarga ni Sito sa may likuran. Ayon naman kay Nolan, baka ililibing ang labi o hindi naman kaya'y ipapakain ito sa buhaya. Bakit mo alam, Kuya Nolan? Tanong ni Vicente noon. Nung bata ka pa, magkatuwang na si Sito at tatay. May ilan na rin silang napatay na aswang pero syempre palihim yun. Lalo na si Sito, sumasama na din. Tapos ang napapatay umano nila, pinapakain sa buhaya. Parang hindi makapaniwala si Vicente pero posible umanong mangyari yon. At itong si Sito talaga, matagal nang gumagala tuwing gabi kasama ni Maria. Doon pa lang sa sinabing sinundan si Vicente ni Maria, malamang sa malamang daw, lagi itong nakamasid sa kalagayan nila gabi-gabi. Pero hindi lamang napapansin dahil nga sobrang gagalingan ng mga aswang. Siguro, kung hindi lamang umano siya pumupuslit sa ilog, hindi niya malalaman ang katotohanan. Matapos ng mga kaganapang yon, bumalik si Sito pero hindi na niya kasama si Tatay Pael. Si Mang Wawa naman noon ay sinisimulan ng tanggalin ang mga pangontra. Siyempre, para makapasok si Sito. Ayon naman kay Sito, pinatay nila yung pinakamapangahas. Ito din daw ang laging nagmamasid at nag-aantay ng pagkakataong makapatay ng isa sa kapamilya nila. May iba pa,
Pero tingin niya ay magdadalawang isip na mga ito ngayon. Lalo't nakahingi sila ng tulong sa isang albularyo. Ipinakain nga yun sa buhaya, yung napatay nilang isa. Sa kabutihang palad, lumipas na lamang ang buwan na taon. Wala nang nanghamak pa sa kanila noon. Pero hindi na muling pumuslit pa si Vicente doon sa may ilog. Ang tatay Pail naman, paminsan-minsan umuuwi daw ito pero umaalis din kaagad noon. Nakausap pa nga daw ni Vicente at nag-akapan pa sila. Hanggang sa lumaki at nagkaroon na rin ng sariling pamilya si Vicente noon. Wala nang pananalasang naganap. Naniniwala si Vicente na baka inubos na ng angka nila ang nananalasang aswang sa lugar. Wala na rin kasing napapabalitang nawawalang tao na ang madalas pagbintangan ay mababangis na buhaya.